Mga ka-Clover, ngayong papalapit na naman ang bagong taon 2026, marami sa atin ang umaasa sa bagong simula, bagong pag-asa at higit sa lahat, swerte. Pero alam mo ba, may dalawang simpleng bagay na matagal nang itinuturing na pampaswerte, pangtaboy ng malas at panglinis ng enerhiya sa tahanan. Ito ay ang asin at bay leaf o dahon ng laurel. Ngunit tandaan mo ito, kapag napabayaan mong gawin ang ritual na ito bago pumasok ang 2026, baka hindi mo namamalayan, binubuksan mo ang pintuan ng malas, utang at pag-aaway sa bagong taon. At ang mas nakakatakot, ang swerte na dapat sanay para sa iyo ay lilipat sa iba. Ang asin ay hindi lang pampalasa sa pagkain. Ayon sa Feng Shui at sa mga lumang paniniwala ng mga ninuno natin, ang asin ay may kapangyarihang sumipsip ng negatibong enerhiya, galit, inggit, tsismis at malas na nagtatago sa loob ng ating bahay. Sa Feng Shui, ang asin ay simbolo ng paglilinis, tinatanggal ang dumi ng enerhiya, protection, parang pader laban sa kamalasan, pagbabago, tanda ng bagong simula. Ngunit may mga babala. Kung hindi mo gagamitin ang asin bago matapos ang taon, maaari nitong ipon-ipunin ang negatibong enerhiya sa bahay mo. Kapag sumapit ang Enero, mararamdaman mo ito sa anyo ng paulit-ulit na problema, away sa pamilya at biglaang pagkasira ng mga gamit. Hindi mo alam, malas na pala ang nananahan sa tahanan mo. Samantalang ang bay leaf o dahon ng laurel ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan. Noong unang panahon, ang mga hari, mandirigma at matatalinong tao ay nilalagyan ng korona na gawa sa laurel bilang tanda ng karangalan at tagumpay. Sa Feng Shui, ito ay sumisimbolo ng kaganapan ng mga pangarap, pag-angat sa buhay, proteksyon sa kabuhayan. Kaya nga kapag pinagsama mo ang asin at bay leaf, nagiging makapangyarihang ritual ito. Isang pagsanib ng proteksyon at kasaganaan. Parang sinasabi mong walang malas na makakapasok at walang swerte na lalabas. Ngayon, narito ang ritual na dapat mong gawin bago pumatak ang alas 12 ng gabi sa Disyembre 31, 2025. Simple lang ito pero huwag mong ipag-walang bahala. Magwalis, magpunas at itapon ang mga sirang gamit. Sabi sa Feng Shui, ang basurang naiwan sa lumang taon ay humaharang sa biyayang paparating. Maglagay ng maliit na mangkok na may asin sa 4 na sulok ng iyong bahay, sala, kusina, kwarto at pintuan. Iwanan ito ng 24 oras. Pagkatapos itapon sa dumadaloy na tubig o ilibing sa lupa. Ginagawa ito upang higupin ng asin ang lahat ng malas bago pumasok ang bagong taon. Kumuha ng 3 tuyong dahon ng laurel. Sa bawat dahon, isulat mo ang iyong mga pangarap. Number 1, pangarap mo sa 2026. Ang pangalawa, isang bagay na gusto mong mawala, halimbawa utang, sakit o kalungkutan. At pangtatlo, isang hiling para sa pamilya mo. Pagkatapos, sindihan ng mga dahon isa-isa habang sinasabi, sa pagliyab ng dahon ng laurel, sinusunog ko ang malas at tinatawag ko ang kasaganaan at swerte. Itapon ang abo sa hangin o ilagay sa paso ng halaman. Ayon sa Feng Shui, ito ay nagpapalakas sa enerhiya ng lupa at hangin upang dalhin ang iyong hiling. Ngunit tandaan mo, kapag hindi mo ito ginawa bago sumapit ang 2026, maaaring maipon ang negatibong enerhiya ng nakaraan taon sa bahay mo. Ang asin na dapat sana'y naglilinis, mananatiling tahimik, habang ang malas ay unti-unting sumisiksik sa iyong tahanan. Mapapansin mo, laging may problema sa pera, bigla kang nagkasakit, parang hindi mo makuha ang gusto mo kahit gaano ka magsikap. Ang asin at laurel sa iyong kusina para sa ating pagluluto ay hindi sapat pangtaboy ng malas at pangakit ng swerte, dahil ang paraan at ritual ang mahalaga para gumana ang ating mga hangarin para sa kasaganaan ng buhay at maiwas sa kamalasan. Hindi mo alam, baka ang swerte mo ay naiwan sa lumang taon,
dahil nakalimutan mo lang ang ritual ng asin at bay leaf. Habang papalapit ang bagong taon 2026, ang taon ng Fire Horse, may mga paniniwala na nagsasabing nagigising ang mga espiritu sa lakas ng putukan. Ang mga paputok, sabi ng mga matatanda, ay hindi lang pampasaya. Ito rin ay pampalayas sa masasamang kaluluwa na gumagala sa paligid ng mga tahanan. Kaya nga po maraming Pilipino ang nagpapaputok sa tuwing New Year, lalo na sa mga naniniwala na ang pag-iingay sa bagong taon ay nagtataboy ng malas at masasamang espiritu na gumagala sa ating kalupaan, at hindi natin alam na sa loob ng ating bahay ay meron na palang nakatirang mga bad spirit. Lalo na ang mga incheck at naniniwala sa Feng Shui ay talaga namang ginagawa ang mga ritual sa pag-iingay sa pagsapit ng bagong taon. At sa pagsapit ng bagong taon, nagsasabing nagigising ang mga espiritu sa lakas ng putukan. Ang mga paputok, sabi ng mga matatanda, ay hindi lang pampasaya. Ito rin ay pampalayas sa masasamang kaluluwa na gumagala sa paligid ng mga tahanan. Ngunit kapag tumigil na ang putukan, doon naman naghahanap ng mapapasukan ang mga espiritu. Mga bahay na bukas, mahina ang proteksyon at walang asin na panangga. Ang asin ayon sa Feng Shui at espiritual na paniniwala ay hindi lang simbolo ng linis at swerte. Ito rin ay pangharang ng masasamang enerhiya at espiritu. Ang asin ay may kakayahang sumipsip ng negatibong vibration. Kaya kapag inilagay mo ito sa paligid ng bahay mo, parang gumagawa ka ng proteksyon na pader na hindi kayang pasukin ng mga nilalang mula sa kabilang dimension. Sa mga sinaunang ritual ng mga Tsino, ang asin ay ginagamit tuwing may pagbabago ng taon dahil ito ang panahon kung kailan manipis ang hangin sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. At ngayong 2026, taon ng Fire Horse, mas matindi raw ang enerhiya ng apoy, kaya mas mabilis ding gumagalaw ang mga espiritu. Ito pang isang ritual na napaka-epektibo po, ang ritual ng asin sa mga pinto at bintana. Gawin mo ito 1 oras bago mag alas 12 ng gabi o bago pa man magsimula ang mga paputok. Maghanda ng 1 mangkok ng asin, ordinaryong asin lang, huwag iodize. Ito ang magiging pananggalang mo sa buong gabi. Kapag tumunog na ang unang putok, isaboy ang kaunting asin sa labas ng bawat bintana at pinto. Habang ginagawa ito, banggitin mo sa isip o malakas. Ang asin na ito ang aking harang laban sa masamang espiritu. Walang papasok, walang mananatili, tanging liwanag, swerte at kapayapaan lamang. Pagkatapos ng putukan sa loob ng 30 minuto, maglagay ng maliit na platito ng asin sa may pintuan at sa bawat bintana. Huwag mo itong galawin hanggang alas 6 ng umaga. Ang paniniwala sa oras na iyon, ang mga espiritong naligaw ay naghahanap ng tahanan upang pansamantalang tumira. Kung wala kang asin, maaari silang pumasok at ang kanilang presensya ay magdadala ng bigat, sakit o kamalasan sa mga darating na araw. Kung ano pong ritual ang sinabi ko, ayun lang po ang gagawin nyo. Mga ka-Clover, kung ikaw ay tatamad-tamad at hindi maglalagay ng asin sa iyong pinto at bintana, maaari mong mararamdaman ang kakaibang enerhiya sa unang linggo ng Enero. Mabigat ang pakiramdam tuwing umaga, madaling mapagod o mainit ang ulo. May mga gamit na bigla na lang nasisira. Ito raw ang sinyalis na may espiritong nakapasok sa bahay mo. At tandaan, ang espiritong ito ay hindi basta-basta umaalis dahil ang asin lamang ang tanging pananggalang laban sa kanila. Pagkatapos, pagdating ng alas 6 ng umaga, kunin ang mga platito ng asin at itapon sa dumadaloy na tubig o ilibing sa lupa. O pwede ring itapon sa inyong lababo. Dahil ang ibig sabihin nito, natapos na ang paglilinis at proteksyon ng iyong tahanan. Kasabay nito, magpasalamat sa Diyos o sa iyong mga ninuno sa proteksyong ibinigay sa iyo. Kaya ngayong papasok na ang Year of the Fire Horse,
Huwag mong kalimutan ang ritual ng asin sa pinto at bintana dahil tandaan mo, ang mga espiritu ay laging naghahanap ng mahihinang bahay. Pero kapag handa ka at may asin sa iyong paligid, swerte at liwanag lang ang makakapasok sa tahanan mo. Maging alerto, maging handa at salubungin ang 2026 na may proteksyon, kapayapaan at biyaya. Kaya bago sumapit ang bagong taon 2026, gawin mo ang ritual ng asin at bay leaf. Hindi mo kailangang maniwala agad, pero tandaan mo, ang paniniwala ay lakas. Kung bukas ang isip mo, bukas din ang daan ng swerte papunta sa iyo. Huwag hayaang maagaw ng malas ang 2026 mo. Simulan ang taon na may kalinisan, proteksyon at pag-asa. Dahil tandaan mo, ang taong handa, siya ang sinuswerte. Ako po ang inyong ka-Clover at ito ang iyong gabay sa Feng Shui, ritual at swerte. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa iba pang gabay sa kapalaran bago ang taong 2026. Hangad ko ang masaganang taon para sa iyo at tandaan, ang asin at bay leaf ay hindi lang halaman at sangkap. Ito ay susi sa pagpasok ng biyaya.